Ay, ang sarap uminom ng alak. Kayong lahat, lumabas ang matatapang dyan. Harapin niyo ako. Huwag kayong magtago sa loob ng bahay niyo. Ay nako, mga duwag pala kayo eh. Isang dating lasinggero si Igmi noon sa kanilang lugar. Simula umaga, tanghali at hapon ay hindi mo siya makikitang hindi lasing. 11:00 ng tanghali ay pasuray-suray na naglalakad si Igmi pauwi sa kanilang bahay. May hawak pa itong isang bote ng alak habang sumisigaw. Kaya naman, kanya-kanya ang mga tao na pumasok sa kanilang bahay. Pagkatapos ay sinisilip si Igmi sa butas ng bahay para hindi sila mapansin na pinapanood na naman nila ang lalaki. Hoy Igme, ano na naman ba yung ginagawa mo? Nagsisisigaw ka na naman dyan. Hindi ka na ba talaga nahiya? Nakakaistorbo ka sa mga tao. Uy, ang tatay ko pala. Wala kayong narinig tay. Nagpapraktis lang akong bumirit. Kaya napasigaw ako. Hayaan nyo na ako tay. Minsan lang akong ganito. Wala ka na bang magawang matino sa buhay mo, Igme? Kundi ang maglasing maghapon. Hindi ka na nahiya sa mga kaedaran mo. Tingnan mo ang iba ng mga kapitbahay mo. Nagtatrabaho sila para magkaroon ng pambili ng makakain. Samantalang ikaw, ang laki ng kinikita mo sa pamamasuhulan ay ginagastos mo lang sa walang kwentang bagay. Bakit kita hahayaan? Ang kahihiyan mo ay kahihiyan ko rin, Igme. Kaya kumilos ka ng tama na naaayon sa edad mo. Tay naman, huwag naman kayong sumigaw. Nakakaya sa mga kapitbahay. Baka makarating pa kay Carmen, mas lalong nakakahiya. Lalo na sa magulang niya. Baka hindi ako tanggapin ng mga yun para sa anak nila. Mayroon ka pa palang hiya sa sarili mo. Akala ko ay wala. Ayan, isa pa yan, Igme. Yung pagkagusto mo kay Carmen ay parang isang suntok sa hangin. Alam mo, Igme, kung ako sa'yo ay magbabago ako para kay Carmen. Hindi talaga magugustuhan ng magulang nun dahil isa kang lasinggero. Kahit sino naman sigurong magulang ay hindi nila gugustuhin mapangasawa nila ang isang lasinggero. Anong ipapakain mo sa magiging anak nyo? Bote ng alak? Hay nako, Igme. Sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang. Tumino ka na. Kung gusto mo talagang matanggap ka ng magulang ni Carmen. Sinusubukan ko naman tay eh. Kaya lang, ang hirap para sa akin ang magbago agad at iwan ang bisyo ko. Hindi talaga madali ang magbago, Igme. Hindi ko naman sinabi na biglain mo. Pakunti-kunti lang. Matanda na ako, Igme. Kaya sana naman ay bago ako mawala ay makita muna kitang maayos ang magiging pamilya mo. At sana rin ay huwag mo na ako bigyan ng problema. Hayaan nyo tay. Susubukan ko po ang sinabi nyo. Pasensya na po kayo. Hindi na mauulit. Lumipas ang mga araw. Unti-unti nang nagbabago si Igme. Halos ikatuwa naman iyon ng ama niya. Dahil nakikita niya ang malaking pagbabago ng anak niya. Alam mo, kung nabubuhay lang ang nanay mo, ay sigurado akong matutuwa yun. Kaya nga tay eh. Pero alam naman po natin na masaya na siya ngayon sa piling ng Diyos. Alam ko rin na nakikita niya ako at ang pagbabago ko. Hanga ako sa iyo, anak. Ipagpatuloy mo lang iyan. Dahil sigurado akong matatanggap ka ng magulang ni Carmen. Patuloy na nagbago si Igme. Pati ang kanyang mga kapitbahay ay nagtataka. Dahil wala silang makita na Igme na lasing sa daan habang sumisigaw. Hindi naging madali kay Igme ang magkaroon ng sariling pamilya.
dahil hindi siya tanggap ng magulang ni Carmen dahil mahirap lang siya. Meron kasing kaya sa buhay ang pamilya ni Carmen, samantalang si Igme naman ay mahirap lamang. Isang kahig, isang tuka. Iyan lagi ang palagi niyang naririnig na lumalabas sa bibig ng magulang ni Carmen. Pero hindi iyon naging hadlang para kay Igme. Ang panlalait ng magulang ni Carmen ay ginawa niyang inspirasyon para mas dumobli kayod siya. Hanggang isang araw ay hindi na natiis ni Igme ang panlalait sa kanya ng mga magulang ng nobya, kaya nasagot niya ito. Hindi masama ang sumagot, lalo na kung alam mong nasa tama ka. Walang hiyang babae ka. Sinong matino ang uuwi ng ganitong oras kasama ang lalaki, ha? Hindi ka na nahiya sa mga kapitbahay natin. Pinag-uusapan kayong dalawa. Bigyan mo naman ang kahihiyan ng pamilya natin. Papa, tama na po. Nasasaktan na po ako. Wala naman kaming ginagawang masama ni Igme eh. Namasya lang po kami kaya ginabi kami ng uwi, Papa. Aba't sumasagot ka na ngayon? Iyan ba ang itinuro sa iyo ng mahirap na yan? Halika at kakalbuin kita nang maturuan ka ng leksyon. Tama na po, Uncle. Huwag niyong saktan si Carmen. Wala kaming ginagawang masama. Pasensya na po kung nagabihan siya ng uwi. Kasalanan ko po. Tama na po yan. Nasasaktan na ang anak niyo eh. Talagang kasalanan mong lalaki ka. Ilang beses na kitang pinagsabihan na layuan mo ang anak ko. Talaga bang wala kang pangintindi? Wala kang pakialam kung saktan ko man ang anak ko? Malakas na sampal ang inabot ni Carmen sa kanyang ama. Habang ang ina niyang si Lucia naman ay nakatingin lang sa nangyayari. Para ba itong nasisiyahan sa mga nakikita? Agad naman na lumapit si Berto kay Igme at walang sabi na binigwasan. Suntok dito, suntok doon ang inabot ni Igme sa ama ni Carmen. Nang hihina na napahawak sa kanyang tiyan si Igme at bumagsak siya sa lupa. Dahil sa mga suntok ni Berto, hindi siya nanlaban. Dahil alam naman niyang siya ang dahilan kung bakit nagawang saktan ni Berto ang anak. Mas gugustuhin pa ni Igme na siya ang saktan kaysa si Carmen. Hayop ka. Layuan mo ang anak ko. Kilala ko ang kagaya mong mahirap. Parang linta kung kumapit sa mga mapipera. Kapag hindi mo nilayuan ang anak ko, iitakin kitang lalaki ka. Papa, tama na po. Huwag mo nang saktan si Igme. Malaki na ako, Papa. Nasa tamang edad na ako para magdesisyon sa buhay ko. Bakit pinapangunahan niyo ako kung sino ang dapat kong mahalin? Ano bang pinakain sa'yo ng lalaki na yan? At bakit ganyan mo na lang siyang mahalin? Pumasok ka na sa loob, Carmen. Pasok. Anong ipapakain sa'yo ng lalaki na yan? Bote? Wala akong pakialam kung buti ng alak ang ipapakain sa akin ni Igme. Tapos ng pagiging sunod-sunuran ko sa inyo mula noon pa. Lahat ng gusto nyo ay sinusunod ko. Pero ngayon tama na. Mahal ko po si Igme. Ano? Ipagpapalit mo kami sa lalaking lasinggero na yan? Na walang ibang alam sa buhay kundi tagay dito, tagay doon? Bakit sa dinami-dami ng lalaki ay bakit iyan pang lalaki na hampas lupa na yan? Bastos ka. Matapos ka namin pag-aralin, sasagot-sagutin mo na kami. Nasaan ang talino mo? Bakit tila ba ay nagiging bubo ka ngayon sa pagpili ng lalaking mamahalin mo? Matatanggap namin kung ibang lalaki. Pero ang katulad ng Igme na yan, hindi. Mawalang galang na sa inyo, Uncle Berto. Ayos lang sa akin ang saktan niyo ko. Pero ang laiti ng pagkatao ko ay hindi ko kayang palampasin yon. Oo, mahirap ako. Hindi ko ikinakahiya yon, pero ipinagmamalaki ko. Masarap ang maging mahirap. Kontento ako kung ano ang meron sa akin. Hindi ako naghahangad ng kahit ano maski ang pera nyo ay hindi ko hinahangad. Mahal ko ang anak nyo. Wala akong pakialam sa yaman nyo.
Kaya kong buhayin ang anak nyo na hindi humihingi ng tulong mula sa inyo. Iyan ba? Iyan ba ang lalaking mamahalin mo, Carmen? Ngayon mamili ka. Kami o ang lalaki na yan? Hindi lubos maisip ni Carmen na hahantong sa ganito ang lahat. Ang papipiliin siya ng magulang niya. Pareho niyang mahal ang mga taong nasa harapan niya. Agad naman na humarang si Carmen sa gitna para pigilan ang ama dahil susugurin na naman ulit ni Berto si Igme. Mahal ko po kayo, Mama at Papa. Pero may karapatan naman akong mamili kung sino ang mamahalin ko. Pasensya na po, pero si Igme ang pinipili ko. Alam kong mahirap lang siya. Tanggap ko po yun. Aanhin ko naman ng maraming pera kung hindi naman ako masaya. Hayaan niyo na po ako sa desisyon kong ito. Hindi ko pagsisisihan na pinili ko si Igme. Hindi ka namin mapapatawad, Carmen. Simula ngayon ay kalimutan mo na kami. Dahil kakalimutan namin na mayroon kaming anak na suwail. Sige, kung yan ang gusto mo, lumayas ka. At huwag ka nang babalik. Lumayas na kayo sa harapan ko. Iiwan mo lahat ng gamit mo. Wala kang dadalhin maski isa. Dahil pera namin ang pinangbili doon. Papa, wag naman po ganito. Malaki na po ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Niyakap ni Carmen ang mga binti ng ama niya habang nakaluhod at umiiyak. Hindi naman maiwasan ni Berto na sumikip ang dibdib dahil sa ginagawa ng anak. Gustong tumulong ng luha niya pero mas nanaig pa rin sa loob niya ang galit kay Carmen. Umalis na kayo, Carmen. Ito ang gusto mo, hindi ba? Malaya ka na. Lumayas na kayo, Carmen. Bahala ka na sa buhay mo. Kung yan ang desisyon mo, pwes panindigan mo. Tara na, Lucia, sa loob. Ma, Pa, sana balang araw mapatawad niyo ako. Maiintindihan niyo rin ako. Katulad niyo din akong nagmahal lang. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Paalam na po. Walang nagawa si Carmen kundi umalis sa bahay ng mga magulang niya habang umiiyak. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Hindi niya kayang kalimutan ang mga magulang. Mahal na mahal niya ang mga ito. Samantala, palihim naman na umiiyak ang ina niya habang nakasilip sa siwang ng bintana. Tinatanaw ang nag-iisang anak na ngayon ay papalayo na sa kanila. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga luha niya nang hindi niya matanaw pa si Carmen. Akmang lalabas na si Lucia para habulin ang anak nang pigilan siya ni Berto. Wala man lang siyang magawa para sa anak niya. Hindi niya kayang ipagtanggol si Carmen kay Berto. Kaya kahit masakit sa dibdib niya ay kakayanin niya ang lungkot. Saan ka pupunta? Huwag mong sabihin na susundan mo si Carmen. Hayaan mo na siya nang matuto sa pagkakamali at sa pinili niya. Nakaya niya ang piliin ng lalaki na yon kaysa sa atin ng mga magulang niya. Hayaan mo na siyang magsisilo siya. Kaya lumalaki ang ulo ni Carmen dahil kinakaawaan mo. Umuwi silang dalawa sa bahay nila Igme. Napatayo naman sa upuan ng kanyang ama nang makapasok sila. Kitang-kita ng ama niya ang pasa sa mukha ni Igme. Nagmano naman ang dalawa sa kanya at umupo sa kabilang upuan na gawa sa kawayan. Wala ni isa ang gustong magsalita. Hindi na napigilan ng ama ni Igme ang magtanong. Anong nangyari dyan sa mukha mo, Igme? Nasaktan po ako ng papa ni Carmen, tay. Kasalanan ko naman po eh. Iyan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya pala kanina pa ako hindi mapakali. Bakit kasama mo si Carmen? Pinalayas po ako sa amin. Pinili ko po si Igme kisa sa magulang ko. Hay nako, mga bata kayo. Wala akong hadlang sa inyong dalawa. Pero ano na ang plano nyo ngayon? Magsasama na po kami ni Igme, Uncle Teryong.
Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Carmen? Baka nadadala lang kayo ng mga emosyon nyo. Alam mo naman ang trabaho ng anak ko, Carmen. Isa lang siyang magsasaka at maliit ang kinikita. Hindi ka sanay sa buhay mahirap, alam mo yon. Baka magsisi ka sa huli. Alam ko po yun, Uncle. Simula pa lang at tanggap ko na po kung ano ang buhay na mayroon si Igme. At ang pagiging lasinggo niya, alam ko naman din po na nagbago na siya. Hindi po ako magsisisi. Buo na po ang desisyon ko. Oh siya, kung yan talaga ang desisyon yung dalawa, ay wala akong magagawa. Ito lang ang tatandaan yung dalawa. Ang pag-aasawa ay hindi katulad ng kanin na mainit, na kapag sinubo mo ay pwede mong iluwa. Salamat po Itay at naiintindihan nyo kami. Pansamantala po muna kami dito titira ni Carmen. Kapag nakalugar na kami, ay magbubukod din kami. Anak kita, Igme, kaya naiintindihan kita at pinagdaanan ko na rin ang ganyan noon. Malaki ang bahay na ito, Igme, para sa akin, kaya dito na kayo tumira. Malulungkot ako kapag mag-isa lang ako dito. Sige po Itay, para naman may kasama kayo dito sa bahay at si Carmen habang wala ako. Natapos ang kanilang pag-uusap na tatlo. Masaya si Igme dahil akala niya ay hindi papayag ang ama niya sa desisyon nila. Kinabukasan, nakatulala si Carmen sa kawalan at iniisip ang magulang. Kahit na may pagka-strikto ang mga iyon ay mahal na mahal niya. Kaagad naman siyang nilapitan ni Igme at binigyan ng isang tasang kape. Kanina ka pang tulala. Ano bang iniisip mo, Carmen? Iniisip ko ang magulang ko, Igme. Natatanong ko sa sarili ko kung tama ba ang naging desisyon ko. Nagsisisi ka na ba na sumama ka sa akin? Sabihin mo lang, Carmen, dahil iuwi kita sa inyo. Hindi naman sa ganun, Igme. Hindi lang ako sanay na hindi ko sila nakikita. Hindi ako uuwi sa amin. Ito ang pinili ko kaya paninindigan ko. Umaasa ako na balang araw ay mapapatawad nila ako. Mangyayari yon, Carmen. May kasabihan nga na hindi kayang tiisin ng magulang ang mga anak. Kailangan lang nilang makapag-isip ng maayos at paunti-unti nilang matatanggap ang naging desisyon mo. Ano na ang magiging buhay natin ngayon, Igme? Sabihin mo lang kung may maitutulong ako. Huwag mo nang problemahin yon. Ako nang bahala. Dito ka na lang sa bahay. Ako ang magtatrabaho para sa atin. Mamaya konti ay pupunta na ako sa basakan para mag-araro. Sayang din kasi ang suhol na kikitain ko. Sige, dito na lang ako sa bahay para mag-asikaso ng mga dapat gawin. Anong oras ka ba aalis? Para makapag-almusal ka. Mamaya mga 7:00. Baka naghihintay na si Doming sa akin eh. Napapailing na lang ang ama ni Igme habang nakatingin sa dalawa. Ilang saglit pa ay umalis na si Igme para pumunta sa basakan ni Doming. Dala ang kanyang nag-iisang kalabaw na toro na ipinundar ng kanyang ama. Dahil sa may edad na ang kanyang ama ay hindi na nito kaya pa ang mag-araro. Kaya naman si Igme na lang ang nagtatrabaho. Ulila na sa ina si Igme. 17 anyos siya noon nang mamatay ang ina niya dahil sa malubhang sakit. Dinala nila sa hospital ang ina niya at dahil sa walang ipon na pera ay naisipan nilang mag-ama na ibenta ang ibang alagang kalabaw. Pero sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang ina niya at iyon ang naging dahilan kung bakit natuto siyang magbisyo. Makananay kasi si Igme kaya hindi niya agad natanggap na namatay na ang ina niya. Makalipas ang ilang minuto, tanaw niya na si Doming na nakatayo sa gilid ng basakan kung saan siya mag-aararo. Nang makalapit na siya sa pwesto ni Doming, ay inilagay niya na sa likuran ng kalabaw ang araro at sinimula na ang trabaho. Tirik na ang araw. Hinahapuan naman ang kalabaw ni Igme. Kaya naman naisipan niyang pahingayin muna ang alaga. Igme,
Magpahinga ka na muna. Halika dito at magkape tayo. Naku Domeng, ang init ng panahon, nagkakape ka pa? Tubig na lang sa akin. Salamat na lang sa kape. Nakasanayan ko na eh. O ito tinapay, baka gusto mo. Nabalitaan ko na ibinahay mo na pala si Carmen. Abay usap-usapan dito sa atin. Pinalaya sa kanila Domeng, kaya dinala ko sa bahay. Hindi ko naman siya pinilit na sumama sa akin eh. Kusa siyang sumama at mas pinili ako kaysa sa mga magulang niya. Ganon talaga siguro kapag mahal ka ng isang tao, Igme. May iba nga tayo ng usapan. Narinig mo na ba ang balita? Balita? Balita saan? Wala akong ibang nasasagap na balita. Ano bang klaseng balita yan, Domeng? Ay nako, hindi ko nga rin alam kung maniniwala ako doon o kung totoo iyon. Ito kasi ang sabi ng mga binatilyo na palaging umuwi ng hating gabi sa kanilang bahay. Mayroon daw silang naririnig ng mga iyak ng isang sanggol. Doon banda sa ginawang imbakan ng basurahan malapit papuntang sementeryo. Umiiyak na sanggol? Ang pagkakaalam ko sa ganyan mga tiyanak ang ganun. Isipin mo Domeng anong gagawin ng isang sanggol sa loob ng kakahuyan malapit sa sementeryo? Di ba nakakapagtaka ang ganun? Oo nga no. Pero may posibilidad na baka nagkataon lang na napadaan doon sila Empoy at may nag-iwan ng isang sanggol kaya umiyak ang baby. Teka, nabanggit mo ang tiyana kanina eh. Isa pa yan sa hindi ko malaman kung saan sila nanggagaling. Hindi ko rin alam Domeng. May mga pumapasok sa isip ko na mga dahilan kung bakit may sanggol na umiiyak kapag hating gabi. Ayun ba, basta ang kwento ng lolo ko noon 5 taon pa lang ako sa pagkakatanda ko. Sa sinabi niya, ang tiyanak ay nagmumula sa tao ng sanggol na sinadyang ipalaglag ng mga nanay nila. Kaya ayun, nagiging tiyanak sila at nang bibiktima ng tao o di kaya ay binabalikan nila ang nagduwal sa kanila para gumante. Ganon ba yon? Kung ganon, dapat lang yun sa mga babaeng mahilig magpabuntis na pinapatay nila ang sarili nilang dugo at laman. Dapat lang silang balikan ng mga sanggol. O siya, paano Igme? Uuwi na ako. Bukas na tayo ulit magkita ha. Ito nga palang sahod mo. Salamat Domeng. May pambili na kami ng mauulam namin. Sige, uuwi na rin ako, baka naghihintay na sa akin si Carmen. Sige Igme. Kung kulang man ang sahod mo ay pwede kang mangutang sa tindahan namin. Paano? Dito na ako ha. Maiwan na kita. Naghiwalay na silang dalawa habang si Igme naman ay sumakay sa ibabaw ng kalabaw niya at nagsimula ng maglakad ang alaga niya. Gabi na nang makauwi si Igme sa kanilang bahay. Itinali niya ang kanyang alaga sa hindi kalayuan sa bahay nila. Hinimas niya pa ang muka ng alaga at kinakausap na parang tao at parang nakakaintindi sa sinasabi niya. Pumasok siya sa loob ng bahay. Naabutan pa niya si Carmen na abala sa pagtutupi ng mga damit nila. Kaya naman nilapitan niya ito. Nariyan ka na pala Igme. Kumusta ang trabaho mo? Maayos lang naman, kahit mapagod ay kakayanin. Ito nga palang sahod ko ngayon. Bukas ay babalik pa ako. Si tatay nasaan? Mabuti yun para hindi ka mawala ng pagkakakitaan. Malapad pa ba ang aararuhin mong basakan? Naroon sa likod bahay si tatay, nagtatanim ng mga gulay. Oo malaki pa ang kikitain ko. Hindi rin kasi kumukuha ng ibang tao si Domeng para magtrabaho sa basakan niya. Ano nga palang ulam natin? Nagluto ako ng adobong papaya. Hindi ko alam kung magugustuhan mo yon. Wala kasi akong ibang maisip na pwedeng lutuin eh. Ano ka ba Carmen? Masarap ang adobong papaya. Palagi yan niluluto ng tatay ko. Tara na, kumain na tayo. Gusto ko nang matikman ang luto ng magiging asawa ko. Tawagin mo na si tatay. Sabay na tayong kumain 3. Tumawa lang si Carmen sa sinabi ng kanyang nobyo.
Tinawag niya sa likod bahay ang kanyang biyanan. At saka pumasok at inihanda sa mesa ang mga kakainin nilang adobong papaya at hipo na ginisa ang ulam. Tamang-tama lang sa mabango nilang kanin. Sabay na silang kumain na tatlo habang tahimik. At nang matapos na sila ay si Carmen na ang nagpresenta na maghugas ng plato. Ilang sandali pa ay napasigaw si Carmen dahil sa nakita niya sa labas ng kusina. Agad namang pumasok si Igme at ang ama ni Igme. Carmen, bakit ka sumisigaw? Anong nangyari sa'yo? Igme, may nakita ko sa labas banda roon. Kakaibang itsura niya. Nakakatakot. Anong nakita mo? Sabihin mo, Carmen. Pula ang mga mata at matutulis ang mga kuko niya, Igme. Ano? Dito ka lang. Titingnan ko sa labas ang nakita mo. O sige, Igme. Mag-iingat ka. Halos manginig ang katawan ni Carmen dahil sa nakita. Hindi niya mapangalanan ang nakita niya dahil bago lang iyon sa kanyang paningin. Lumabas naman ang bahay si Igme para tingnan ang nakita ni Carmen. Bitbit niya ang kanyang matalas na itak. Inikot niya ang buong bahay pero wala siyang makita. Akmang papasok na siya sa loob nang may biglang tumalon sa itaas papunta sa malaking puno ng mangga. Nang tingnan niya iyon ay wala naman siyang nakita, pero gumagalaw ang mga dahon at sanga. Nakaramdam siya ng kakaiba kaya pumasok na siya sa loob at binalikan si Carmen sa kusina na ngayon ay umiinom na ng tubig. O ano? May nakita ka ba? Wala akong nakita sa labas, itay. Baka namamalikmata ka lang, Carmen. Halika na sa kwarto, matulog na tayo. Baka pagod lang yan kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Baka isang hayop lang ang nakita mo kanina, Carmen. Pumasok na kayo sa inyong kwarto at magpahinga. Mabuti pa nga, tay. Halika na, Igme. Kanina ay hindi ako nakatulog ng tanghali dahil hinintay kita na umuwi para sa pananghalian. Ayaw nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa iyo kanina na hindi na ako umuwi para kumain dito. Dahil doon ako kumakain kila Doming. Sagot na nilang pagkain ko. Pasensya ka na kung naghintay ka kanina. Wala yun. Para yun lang eh. Malalim na ang gabi nang maalimpungatan si Igme dahil sa ingay na naririnig mula sa labas. Kunot ang kanyang noo dahil mayroon siyang naririnig na isang iyak ng sanggol. Habang tumatagal ay palapit ng palapit ang ingay na yon. Hindi lang din pala si Igme ang gising kundi si Carmen ay nagising din dahil sa iyak ng sanggol. Igme, gising ka ba? Naririnig mo ba ang iyak na yon? Parang may sanggol sa labas ng bahay. Oo, nagising ako dahil sa ingay na yon. Naririnig mo rin pala. Ano ba ang ingay na yon? Iyak ng sanggol, Igme? Baka may naligaw dyan na bata na iniwan lang ng magulang. Labasin mo kaya. Kawawa naman, baka nilalamig na ang bata kaya umiiyak. Huwag kang maingay, Carmen. Sa tingin ko ay hindi normal na bata. Isa yang nilalang na nanggagaya ng isang sanggol. Huwag na natin pansinin. Aalis din yan. Hindi kita maintindihan. Ano bang nilalangan sinasabi mo? Dito kasi sa atin, mayroon silang tinatawag na tiyanak. Isang nilalang na nanggagaya ng sanggol. Marami ang nabibiktima nila dahil sa panggagaya ng pag-iyak. Kaya ang iisipin ng tao ay isa lamang iyon na bata. Nagpapalit ng anyo ang isang tiyanak kapag nakalapit na sa kanya ang bibiktimahin niya. Nakakatakot naman pala. Matulog na lang ulit tayo. Baka naghahanap na naman siya ng mabibiktima niya. Kinabukasan ay maagang nagising ang tatlo. Ginagawa nila ang dapat gawin kapag umaga. Habang nagkakape sila ay hindi maiwasan ni Igme na isipin ang narinig kagabi. Tay, narinig niyo ba kagabi ang iyak ng isang sanggol? Yun ba? Oo, nagising ako eh. Parang sa tingin ko, umiikot lang sa bahay natin ang ingay na yon. Hindi nga ako nakatulog ng maayos. Sa palagay ko, tay, ay hindi iyon isang sanggol na normal. Ikaw po ba?
Ano sa palagay mo? Malakas ang kutob ko na isang tiyanak iyo na gumagala kagabi. Naghahanap na naman ng mabibiktima na tao. Saan po ba talaga tayo nagmula ang mga ganon? Sabi kasi ni Igmi sa akin ay isang batang pinalaglag. Totoo iyon, Carmen. Pero may iba't ibang paniniwala ang mga tao tungkol sa kung saan nagmula ang mga tiyanak. Hindi nga natin alam kung saan ang totoo na kwento. Mayroong paniniwala ang mga tao na ang tiyanak daw ay isang sanggol na muling nabuhay sa kanyang kamatayan. Hindi siya nabigyan ng pangalan katulad natin. Ipinagkait sa kanila ang makita ang mundo. Ang ibang paniniwala ay mga batang nawala sa loob ng kagubatan. At meron din na sinasabing kapag namatay ang sanggol ng isang buntis na ina, bago o pagkatapos ng panganganak at inilibing ng walang binyag o maayos na libing, ang sanggol ay bumabangon mula sa mga patay upang patayin ang kanyang ina, o gusto lang nilang humiling na mabigyan ng tamang libing. Ganun po ba? Ano bang itsura ng mga tiyanak? Ano ang kanilang kinakatakutan? Ang kanilang itsura ay kakaiba. Hindi bumababa sa isang taon ang kanilang edad. Pula ang mga mata at matutulis ang kuko at ngipin. Mahaba ang pusod nila na parang bagong panganak na sanggol na hindi pa napuputulan ng pusod. Ang bagay na pinaniniwala ang nagtataboy sa aswang tulad ng bawang at rosaryo ay karaniwang pinaniniwalaan ding mabisa laban sa mga tiyanak. Pula ang mga mata? Hindi kaya yun ang nakita ko kagabi, Igme? Nakakatakot naman ang itsura pala ng isang tiyanak. Hindi natin alam, Carmen, dahil hindi naman natin nakita kagabi. Paano ba mambiktima ang katulad nila? Mapanlin lang sa tao ang tiyanak, Carmen. Nagbubusi sila ng iyak ng sanggol. At kapag nakalapit sa kanila ay papakita ang tunay na anyo nila. Maliksi rin silang kumilos at mabilis ang bawat galaw. O siya, tama na yung kwentuhan natin tungkol sa tiyanak. Mamaya nga pala pupunta ako sa bayan. Gusto mo bang sumama, Carmen? Anong gagawin mo sa bayan? Kung isasama mo ako ay sasama ako. Sakto lang dahil wala na tayong mga gagamitin sa pagluto. Bibili tayo mamaya. Ikaw, Tay, sasama ka po ba mamaya? Kayo na lang dalawa ang pumunta sa bayan. Dito na lang ako sa bahay. Sige po, Tay. Paano? Aalis na ako, ha? Magpapaalam ako mamaya kay Doming na maaga akong uuwi mamaya. Huwag mo na akong hintayin sa tanghalian dahil doon na ako kakain. Sige, hihintayin kita dito mamaya. Ingat sa trabaho mo. Matapos makapag-agahan ni Igme ay umalis na siya. Nang marating niya ang basakan ni Doming ay sinimulan niya na ang trabaho. Maya-maya ay dumating si Doming na may dalang merienda at pananghalian na rin. Kahit tirik ang araw ay nag-aararo pa rin si Igme. Wala iyon sa kanya dahil sanay naman ang kanyang balat sa init ng araw. Pasado 12:00 ng tanghali ay tinawag siya ni Doming. Ang init ng panahon ngayon, Doming, ano? Pakiramdam ko ay ang baba ng araw. Sinabi mo pa, Igme. Tara, kumain na tayo. Masarap itong inihanda ng asawa ko. Sinigang na baboy ang ulam natin ngayon. Magpapaalam sana ako, Doming. Mamaya pala ay baka maaga akong umuwi dahil pupunta kami ni Carmen sa bayan para mamili. Oo naman, ikaw pa. Alam mo, Igme, nasasayang ako sa iba niyong alaga na kalabaw dati. Siguro ay kung hindi niyo ibininta yon, siguradong marami ka ng pera. Kaya nga, Doming, wala Talagang hindi kami pinalad sa buhay katulad ng iba dyan na mapera. Pero ayos lang naman yon dahil buhay ng nanay ko ang nakataya. Iyon nga lang ay hindi siya nabuhay. May iba nga tayo ng usapan, Igme. Natatandaan mo pa ba si Lola Ising? Oo, natatandaan ko pa. Bakit mo natanong? Hay nako, maaga pa kasi. Ayun na ang tsismisan kanina. Patay na daw yun.
Natagpuan ang katawan niya malapit papasok sa sementeryo. Kanina lang umaga. Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Isa pa ang tanda na ni Lola Ising. Kakaiba ang pagkamatay niya. Kasi nakitaan ang kagat banda sa leeg. Parang maliliit na butas. Anong klase yun? Baka isang mabangis na hayop ang gumawa nun sa kanya. Siguro nga, pero nag-iimbestiga na rin ang mga pulis sa pagkamatay niya. Alas 3 na ng hapon nang maisipan na ni Igme ang umuwi. Dinala niya ang alaga niyang kalabaw at tinali sa dati nitong tinatalian sa tabi ng ilog. Nang makapasok na siya sa loob ng bahay ay nagmano siya sa kanyang ama. Mano po itay? Si Carmen po. Kaawaan ka ng Diyos anak. Naroon sa likod bahay, naliligo ata. Kumusta ang trabaho mo? Ganun pa rin po itay. Kahit sobrang init, kunting tiis lang. Ilang sandali pa ay umalis na sila Igme. Sumakay sila sa habal-habal na may kalumaan na. Pumunta sila sa pamilihan. Ilang oras din ang itinagal sa biyahe bago narating ang bayan. Ipinarada ni Igme ang habal-habal sa tabi at saka pumasok sila sa loob ng malaking palengke. Abala silang dalawa sa pamimili ng mga kakailanganin nila sa loob ng bahay. Napahinto si Igme sa pagkuha ng mga sibuyas. Nang marinig niya ang pinagkukwentuhan ng mga nagkukumpulang mga matatandang tsismosa, narinig niya na ang mga pinag-uusapan ng mga ito ay mga taong natatagpo ang patay sa mga gilid ng kalsada, na ang may kagagawan daw ay tiyanak. Igme, ayos ka lang ba? Ha? May sinasabi ka? Kanina pa kita kinakausap, parang wala ka naman naririnig. Ano bang iniisip mo? Wala. Pasensya ka na. Tara doon tayo sa kabila pumunta. Malang presyo ng sibuyas dito. Kumpleto na itong pinamili natin, Igme. Siguro ay umuwi na tayo. Wala ka na bang nakalimutan? Kung wala na, umuwi na tayo. Baka gagabihin tayo sa daan pa uwi. Matapos nilang makapagbayad ay umalis na silang dalawa. Inabot na sila ng gabi sa daan. At sa awa naman ng Diyos ay nakauwi sila ng ligtas. Nang makapasok na sila sa bahay ay agad namang nag-asikaso si Carmen sa pagluluto ng makakain nila. Lumipas ang ilang araw, linggo hanggang buwan. Nagpatuloy ang kanilang buhay sa ganoong takbo. Masaya sila kahit nahirap sa paghahanap buhay sa pangaraw-araw. May maibili lamang ng kanilang mga kakailanganin. Wala na rin naging balita pa si Carmen sa kanyang magulang. Ngunit dumating sa kanilang buhay ang hindi nila inaasahang magaganap. Lalo na sa ibang baryo ng kanilang lugar. Sunod-sunod kasi ang mga patayang nagaganap. Wakwak ang mga tiyan at nawawala ang ibang mga laman loob ng mga taong tila baboy na kinakatay at nilalapa ng mabangis na nilalang. Lasog-lasog ang leeg at maraming karmos ang katawan ng tao. Kakaiba na ang nangyayari ngayon dito sa lugar natin, Tay. Araw-araw may mga natatagpo ang patay. At isang bakas lang ang nakikita sa pagkamatay ng mga tao. Palaging sa liig ang mga sugat. Malakas talaga ang kutob ko na isang nilalang ang gumagawa nun. Hindi isang hayop, kundi isang mabangis na nilalang na gumagala kapag gabi. Nakakatakot na ang lumabas tuwing gabi. Pati mga walang kamuwang-muwang na mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga magulang ay hindi pinapatawad ng mga nilalang na gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Nakakaawa ang mga bata. Isang araw, binisita ni Igme ang kanyang alaga sa pinagtalian niya. Agad naman siyang napangiti. Katulad ng nakasanayan niya, ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kalabaw. Pero ganoon na lang ang gulat ni Igme sa alaga dahil nagwawala ito. Gusto siya nitong suwagin. Hindi malaman ni Igme kung bakit ganoon ang naging kilos ng kalabaw niya.
Hindi siya makalapit dito. Hindi lang magawa ng kalabaw niya na abutin siya dahil nakatali ito sa malaking puno. Ilang sandali pa ay tumigil na ang kalabaw niya. Napailing na lang si Igme saka umuwi at naisipang bukas na lang niya kunin ang alaga niya. Oh, Igme, nasaan ang kalabaw natin? Bakit hindi mo kasama? Kasi po itay, hindi ko magawang makalapit sa alaga natin. Kakaibang ikinikilos niya kanina. Ano ba ang nangyari? Bakit hindi ka makalapit? Hindi ko alam, tay. Basta nangabutin ko ang ulo niya kanina para himasin. Kaso nagalit eh. Hindi naman siya ganun. At gusto niya pa akong sungayin. Kaya naisipan ko na lang na umuwi. At bukas ko na lang siya kukunin. Isa lang ang ibig sabihin nun, Igme. Tanda ko pa ang kwento ng lolo mo sa akin kapag ganoon ang kinikilos ng kalabaw. Ay dapat bantayan. Dahil bihira lang ipinapakita ng kalabaw sa nag-aalaga sa kanya ang putol ng ngipin. Bumalik ka doon, Igme, at kunin ang kanyang ngipin. Ano? Ano naman ang gagawin ko sa ngipin ng kalabaw, itay? Ang ngipin ng kalabaw ay matatawag na isang anting-anting, Igme. Magbibigay ito sa iyo ng kakaibang lakas katulad ng sa kalabaw. Pero humanda ka, Igme, dahil marami kang makakalaban ng mga nilalang. Magiging malakas ang pakiramdam mo katulad ng kalabaw. Totoo ba talaga ang kwento na yan, tay? Malalaman mo kapag sinubukan mo, Igme. Baka ito na rin ang sagot sa lahat na nangyayari dito sa atin. Bumalik nga si Igme sa kanyang alaga at nakita niya itong nakahiga na. Kahit kinakabahan man ay sinubukan niyang lumapit. Natatakot si Igme na abutin ang ulo ng kanyang alaga. Nang maabot naman niya ay nakahinga siya ng maluwag. Nang hindi ito umalma katulad kanina. Napaatras pa si Igme dahil tumayo ang kalabaw at pumunta sa ilog para tumubog. Isang kulay puting parang bato na pahaba na matulis ang dulo ang nakaagaw ng atensyon niya. Kung saan nakahiga ang kalabaw. Kinuha niya iyon at pinakatitigan. Doon niya napagtanto na iyon ang ngipin ng kalabaw. Nagmadali naman siya sa pag-uwi. Halos madapa pa siya dahil sa pagtakbo. At ipinakita sa kanyang ama ang nakita. Tay, mayroon po ako ipapakita sa iyo. Bakit, Igme? Kung makatawag ka naman parang may nangyari sa'yo. Tingnan mo ito, tay. Di ba ngipin to ng kalabaw? Nakita ko yan kung saan kanina nakahiga ang kalabaw natin. Ito na nga yun ang sinasabi ko, Igme. Kailangan mo muna itong hasain. Pakinisin mo at pwede mo rin iyan gawing kwintas. Sige, tay. Gagawin ko ang sinabi mo. Sana ay pwede itong gawing anting-anting katulad ng sinasabi mo. Maniwala ka lang, anak. Magiging totoo ang sinasabi ko. Dumaan pa ang ilang araw. Pero ganun pa rin ang laman ng mga balita. At mas tumindi pa ang sitwasyon. Nagkaroon ng piyesta sa lugar nila, Igme. Kaya naman naisipan nilang pumunta sa plaza para makapaglibang man lang. At para na rin manood ng mga palaro na inihanda ng barangay. Sigurado ka ba na pupunta tayo, Igme? Di ba delikado ang lumabas kapag gabi na? Wala ka bang tiwala sa akin? Saglit lang naman tayo doon. Titingin lang tayo kung ano ang mga palabas sa plaza. Saka isa pa, marami ngayon ang mga tao doon. Wala naman siguro mangyayaring masama sa atin. Sige, ikaw bahala. Ikaw po, itay, sasama ka po ba? Mauna na kayong pumunta roon. Susunod ako kung sipagin ako mamaya. Mag-iingat kayo sa pag-uwi mamaya. Sige, tay, mauna na kami sa'yo. Magkita na lang tayo doon kung sakali makapunta ka. Lumabas na sila ng bahay. At sinili pa ni Igme ang kwintas na nasa liig niya. Sumakay na sila sa habal-habal at tinungo ang plaza. Medyo may kalayuan ang plaza nila dahil sa sentro iyon.
Pagkababa nila ng habal-habal ay isang malakas na tugtugan ang sumalubong sa kanila. Marami ang mga taong nagsikalat. Bata man o matanda ay naroon sa plaza. Umupo sila sa isang tabi sa itaas ng bleacher na gawa sa kahoy. Dahil nasa itaas sila Igme nakapwesto ay kitang-kita niya ng buo ang plaza. Nakakabingi naman ang speaker na yan. Parang lalabas ang tutulog ko sa ingay. Hayaan mo na. Pagtiyagaan mo na lang. Magsisimula na ang palabas. Manood na lang tayo. Nagsimula na ang inaabangan ng lahat. Mayroon kasing pageant ang mga tatay na ang tema nila ay gandang tatay. Kaya naman puro katatawanan ang nangyari. Mayroong natatapilok at nadadapa. Naging masaya ang mga tao. Pero ang kasiyahan sa kanilang muka ay mapapalitan ng takot at pangamba. Nang sumalakay ang kampo ng mga tiyanak ng gabing iyon, ang malakas na tugtog na nagmula sa plaza ay naging dahilan para magalit ang mga sanggol na tiyanak. Kahit sabihin pa nila na isa lamang silang sanggol na walang isip, pero kakaiba ang mga ito. Dahil ayaw nilang may makitang nagsasaya katulad ng mga bata at mga ina. Sa isip kasi ng tiyanak ay walang karapatan na magsaya ang lahat, habang sila ay puno ng lungkot at pighati ang buhay. Igme, bakit parang hindi ka mapakali dyan sa kinauupuan mo? Kanina pa kasi ako kinakabahan, Carmen eh. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda dito. Ano ba yung pinag-iisip mo? Ayan kasi, puro ka kasi kape. Kaya kung ano-anong mga pumapasok dyan sa isip mo, manood ka na nga lang dyan para naman malingat yung isip mo. Isinawalang bahala nilang ni Igme ang kakaibang nararamdaman sa paligid. Pero kahit anong pilit niyang ituon ng buong atensyon sa panunood, ay mas lamang pa rin ang kakaiba niyang nararamdaman. Nangunot ang noo ni Igme nang mapabaling ang paningin niya sa hindi kalayuan sa labas ng bakod. Hindi niya gaanong makita kung sino ang tumatakbo dahil mahina ang ilaw sa labas. Nang makatapat sa maliwanag na ilaw ang lalaki na tumatakbo, ay saka pa lamang nakilala ni Igme. Carmen, si Doming ba yung tumatakbo na yon? Yung nakadamit na kulay pula? Ah, oo nga. Si Doming yon. Bakit naman? Parang may nakikita kasi akong kakaiba na nakasunod sa kanya. Dito ka lang. Sasalubungin ko lang siya. Parang sumisigaw siya eh. Hindi lang marinig dahil malakas ang tugtog dito. Nakakailang hakbang palang si Igme nang marinig ng lahat ang sigaw ni Doming. Sakto ang ginawa niyang pagsigaw dahil namatay ang tugtog. Umalis na kayong lahat. May mga tiyanak. Takbo na. Takbo. Doming, anong nangyari sa'yo? Bakit may mga sugat ka at dugo? Wala nang oras, Igme, para ikwento ko ang lahat. Paalisin na natin ang lahat. Ang dami na nila. Nandirito na ang mga tiyanak, Igme. Dahil sa lakas ng boses ni Doming ay narinig ng lahat ang sinasabi niya. Isa-isang lumundag ang mga tiyanak sa harapan ng mga tao. Ang iba ay gumagapang sa itaas ng bubong at nakalambitin sa mga ilaw. Nagkagulo ang lahat nang umatake ang isang tiyanak. Dinambahan niya ang isang babae at kinagat niya sa leeg para mamatay. Nagkanya-kanyang takbo ang mga tao para mailigtas ang kanilang sarili. Mayroong sumisigaw at umiiyak. Wala nang pakialam ang lahat kung mayroon man silang nasagi na kapwa nila. Ang iba sa kanila ay natutumba dahil nagtutulakan sila. Carmen! Carmen! Halika na, Igme. Tumakas na tayo dito. Dumarami na ang mga tiyanak. Hindi, Doming. Nawawala si Carmen. Kailangan ko siyang mahanap at makita. Pero mamamatay tayo dito, Igme. Halika na. Umalis ka kung gusto mo, Doming. Iligtas mo ang sarili mo. Pero ako,
Gagawa ako ng paraan para mapuksa ang mga yan at mailigtas ang lahat. Hindi na napigilan pa ni Doming si Igme. Nakita niya itong nakikipaglaban sa mga tiyanak. Napailing na lang siya at tumakbo sa pwesto ni Igme, naabala sa pagpatay sa isang tiyanak. Hindi na namalaya ni Igme na mayroong isang tiyanak sa likuran niya na handa na sana siyang sakmalin. Mabilis na dinampot ni Doming ang isang bato na nakita niya at mabilis na hinampas ang ulo ng tiyanak. Bumulagta ito sa lupa at nawala ng buhay. Napatingin naman si Igme sa kanyang likuran at nakita niya si Doming na may hawak ng bato at nanginginig pa ang kamay. Tinapik niya naman ito sa balikat at tinanguan. Naalerto silang dalawa nang mayroong isang babaeng sumigaw na buntis. Kinubabawan ng tiyanak ang buntis at handa ng lapain ng tiyanang babae. Tulungan mo ang iba, Doming. Pataguin mo sila sa ligtas na lugar. Ako nang bahala dito. Sige, Igme, mag-iingat ka. Kapag nakita ko si Carmen, ay ako nang bahala sa kanya. Salamat, Doming. Huwag mo na siyang papuntahin dito. Sabihin mo magtago siya at ayos lang ako. Naghiwalay silang dalawa. Agad naman na sinakluluhan ni Igme ang buntis na babae. Malakas niyang sinipa ang tiyanak para tumilapon ito. Sinakal ni Igme ang tiyanak at idinikit sa pader. Binigyan niya ito ng isang malakas na suntok. Wasak ang ulo ng tiyanak. Ganun na lang ang pagtataka ni Igme. Dahil alam niya sa sarili niyang mahina lang ang suntok na binigay niya sa nilalang na halimaw. Hanggang sa naalala niya ang ngipin ng kalabaw na ginawa niyang kwintas. Pakiramdam niya ay umiepekto nga ang anting-anting niya. Igme, hindi ko makita si Carmen. Tara, hanapin natin siya. Sa dami ng tao, mahihirapan tayong hanapin siya. Ako na ang maghahanap sa kanya. Kumusta ang lahat, Doming? Maayos ba sila? Bakit bumalik ka pa? Maayos naman ang lahat. Yun nga lang, ang iba sa mga kabarangay natin ay patay na. Yung ibang lalaki naman nakikipaglaban sa mga tiyanak. Hindi naman kita pwedeng pabayaan dito, Igme. Kaya bumalik ako. Ganun ba? Tara na, Doming. Mas dumarami na sila ngayon. Hinanap ni Igme si Carmen. Nagpalinga-linga siya sa paligid at nagbabaka sakaling makita niya ang nobya. Sigawan at tiyakan ang naririnig sa bawat sulok. Hanggang sa nakita niya si Carmen sa hindi kalayuan. Carmen! Carmen! Igme, hinanap kita pero hindi kita makita kanina. Ang akala ko ay may nangyari na sayong masama. Hinanap din kita. Bigla ka na lang nawala. Ay, salamat sa Diyos at nakita kita. Ayos ka lang ba? Meron kasing humila sa akin kanina. Gusto kong bumalik pero pinigilan nila ako. Ang dami ng tiyanak, Igme. Saan ba sila nanggaling? Igme, mas dumarami ang mga tiyanak. Hindi sila maubos. Anong gagawin natin? Lalabanan natin sila, Doming. Yun ang dapat nating gawin. Nahihibang ka na ba, Igme? Umalis na tayo dito. May pagkakataon na tayong tumakas. Tama si Carmen, Igme. Iisa lang ang buhay natin kaya pahalagaan natin. Tumakas na tayo dito. Hindi. Hindi ako aalis. Mas okay na sa akin ang mamatay ng lumalaban. Kapag tumakas tayo ngayon, sa tingin nyo ba matatapos ang ginagawa ng mga tiyanak sa pagpatay ng mga kabarangay natin? Ipakita natin sa kanila na hindi tayo natatakot. Mas lamang ang kaalaman natin kaysa sa mga halimaw na yon. Wala nang nagawa si Carmen at Doming kundi sumang-ayon kay Igme. Naghanap sila ng pwede nilang gamitin na armas. Hanggang sa nakakita sila ng isang kahoy na 2x2. Iyon ang gagamitin nila. Lumabas na sila ng plaza at sa paglabas nila ay sumalubong sa kanila ang mga tiyanak. Mahigpit na napahawak si Doming at Carmen sa kahoy na hawak nila. Isa-isa nilang hinampas ang mga sumusugod sa kanila na tiyanak. Habang abala si Igme sa pakikipaglaban sa mga halimaw,
Hindi niya nakita na mayroong isang lumundag mula sa itaas papunta sa kanya. Kinubabawan siya ng tiyanak at kakagatin na sana. Naging alerto naman si Igme dahil agad niyang naiharang ang braso niya at iyon ang nakagat ng halimaw. Bumaon ang matutulis na kuko ng tiyanak sa braso ni Igme. Pero kahit ganon ay wala man lang naramdaman si Igme kahit na anong sakit. Gamit ang isa niyang kamay ay malakas niyang hinila ang tiyanak at binalibag sa lupa. Tumalsik ang tiyanak at nagpagulong-gulong sa lupa. Mga bisit kayong nilalang. Dapat sa inyo mamatay ulit. Igme, sa kaliwa mo, may susugod. Ako na ang bahala dito sa isang to. Tinalo ng isang tiyanak ang pagitan nila ni Igme. Nakahanda na ang kamao ni Igme para salubungin ng isang malakas na suntok ang nilalang at tumama ito sa muka ng tiyanak. Sa lakas ng suntok ni Igme ay tumalsik ang isang ngipin ng tiyanak. Mas namula ang mga mata ng tiyanak at nanlilisik itong tumingin kay Igme. Sinugod ni Igme ang halimaw at ginawang pantsimbag. Sunod-sunod ang pagsuntok ni Igme. Lupaypay ang tiyanak nang tigilan ito ni Igme. Nang akmang kikilos pa ito ay walang awang hinila ni Igme ang pusod ng tiyanak. Sumigaw ng napakalakas ang halimaw. Agad naman napatigil ang ibang tiyanak nang marinig ang napakalakas na iyak ng kasamahan nila at mas lalong nagngit-ngit sila sa galit. Anong nangyayari? Bakit huminto sila sa pag-atake? Oo nga, bigla na lang silang lumayo dahil sa sigaw ng isa sa kanila. Umalis na tayo dito. Sa tingin ko, mas dadami pa sila ngayon. Kailangan natin tumakbo ng mabilis para hindi tayo maabutan. Kahit dublihin natin ang takbo, Igme, mas mabilis sila. Hindi tayo mananalo sa kanila. Sa ating tatlo, kailangan may magsakripisyo para may mabuhay. Ako na ang bahala sa mga halimaw na yan. Haharangin ko sila. At kayong dalawa naman ay kailangan yung bilisan ng takbo nyo habang nakikipaglaban ako. Ano bang sinasabi mo, Domeng? Hindi mo itataya ang buhay mo sa mga halimaw na yan. Sabay-sabay tayong aalis dito. May pamilya kang naghihintay sa'yo, Domeng. Pakisabi na lang sa pamilya ko na mahal ko sila. At sabihin yung lumaban ako sa mga halimaw para sa kanila. Wala nang nagawa pa si Carmen at Igme nang sumugod si Domeng sa mga tiyanak. Kaya tumulong na din sila para marating nila ang pintuan ng plaza. Nang malampasan nila ang mga tiyanak at nagkaroon sila ng pagkakataon na lumabas, ay natuwa sila. Itinulak sila ni Igme para makalabas. Pero ganun na lang ang gulat sa mukha ni Igme. Akala niya ay susunod sa kanila si Domeng na makalabas sila. Nagpaiwan pala si Domeng sa loob. Ngumiti si Domeng sa kanila habang unti-unting sinasarado ang pintuan. Kitang-kita ni Igme at Carmen kung paano dumugin si Domeng ng mga tiyanak. Ililigtas pa sana ni Igme si Domeng nang sumara ang pintuan. Domeng! Domeng! Buksan mo itong pintuan! Domeng! Buksan mo ito! Igme, halika na. Umalis na tayo habang wala pa sila. Wala na si Domeng. Hindi. Buhay pa siya, Carmen, at nakikipaglaban sa mga halimaw na yon. Kailangan ko siyang balikan sa loob. Kasalanan ko. Kasalanan ko ito. Wala man lang akong nagawa para mailigtas siya. Naluluha si Carmen habang tumitingin kay Igme na pilit binubuksan ng pintuan at kinakalampag ito. Sumisigaw si Igme sa labas habang tumutulo ang luha. Para mahimasmasan si Igme ay isang malakas na sampal ang ibinigay ni Carmen. Tumigil ka na, Igme. Kahit magsisigaw ka dyan, hindi ka na maririnig ni Domeng.
Itinaya niya ang buhay niya para mailigtas tayo. Tapos gusto mong bumalik sa loob? Huwag mo naman sayangin ang ginawa ni Doming para sa atin. Kung gusto mong bumalik sa loob, sige, bumalik ka. Iniwan ni Carmen si Igme sa labas ng plaza. Habang si Igme naman ay nakatingin lang sa papalayong bulto ni Carmen. Nakita naman ni Doming ang mga tiyanak na gumagapang sa itaas ng bubong ng plaza papunta sa kanya. Kaya naman ay tumakbo na siya at sinundan si Carmen. Nakita ni Igme si Carmen na mayroong isang babaeng tinutulungan sa isang tiyanak. Tumakbo siya at walang sabi na hinawakan ang dalawang paa ng halimaw at inihampas sa lupa. Napatay ang tiyanak at napatingin naman si Igme kay Carmen at sa babae kanina. At doon niya nga nakilala kung sino ito. Mama, anong ginagawa mo dito? Ako nga, Carmen. Salamat sa Diyos at nakita kita. Mabuti na lang walang nangyaring masama sa iyo. Si Papa po, kasama mo ba siya? Hindi ko siya kasama, anak. Ang totoo niyan ay tumakas lang ako. Papunta sana ako sa inyo, ang kaso ay mayroon akong nakasalubong ng mga taong tumatakbo at sumisigaw. Mayroong pumigil sa akin dahil ang sabi may mga halimaw na nagkalat. Totoo po iyon. Kaya kailangan na nating umalis dito at magtago sa ligtas na lugar. Saan naman tayo pupunta, Igme? Malayo pa ang bahay natin. Marami ang nagkalat ng mga tiyanak. Pumunta tayo sa simbahan. Malapit lang yun dito. Tara na, magmadali na tayo. Agad naman silang tumakbo para makapunta sa simbahan. Mayroon din silang nadadaanan ng mga kapitbahay nila. Kaya ang karamihan sa kanila ay sumama papunta sa simbahan. Nakasalubong naman nila Igme ang ama niya. Masaya siya dahil walang nangyari sa ama niya. At nakita niya ring may mga mansya ng dugo ang damit ng ama. Tay, mabuti at ligtas ka. Oo, Igme. Dahil nakarating na rin sa bahay ang mga tiyanak, kaya umalis ako doon. Saan kayo pupunta? Sa simbahan ni Tay. Mas ligtas tayo doon. Igme, bilisan na natin. Mamaya na kayo mag-usap ni Itay. Nandiyan na ang mga tiyanak. Tumakbo na tayong lahat. Carmen, mauna na kayo sa loob ng simbahan. Dalhin mo lahat ng tao doon. Pipigilan namin silang makasunod sa inyo. Tumakbo na ang lahat maliban kay Igme at sa ama niya. May iilan din ang mga lalaking nagpaiwan para lumaban at samaan sila Igme. Pero hindi sila sapat para lumaban sa mga halimaw na tiyanak. Dahil sa mabilis kumilos ang mga ito, ay nagawa pa rin nilang mahablot ang iilan na tao at pinagkakagat sa liig hanggang sa mawala ng buhay. Kaya ang ginawa nila Igme ay tumakbo at pumasok sa loob ng simbahan. Alam ni Igme na may laban siya sa mga halimaw dahil sa anting-anting niya, pero hindi iyon sapat para maubos niyang mag-isa ang mga halimaw. May isang paraan para matalo natin sila. Paano po, Itay? Habang tumatagal, mas dumarami sila. Hindi natin sila kayang labanan. Kumuha ka ng holy water. Mabisa iyon para panlaban sa mga tiyanak. Dahil para silang sinusunog sa apoy kapag nabasa sila. Dahil ang mga katulad nila ay hindi pa nababasbasan. Kailangan natin mahanap kung saan sila nagtatago. At nang sa ganon ay madasalan sila ng pare para tumahimik na sila. Tama po kayo, Itay. Saglit lang at maghahanap kami ni Carmen ng holy water. Ganun na nga ang ginawa nila Igme at Carmen. Naghanap sila ng holy water at tumulong na din ang iba nilang kasamahan. Marami silang nakuha at inilagay nila sa isang lalagyan. At lumabas muli sila Igme at ang ama niya kasama ang ibang mga lalaki at hinarap ang mga nilalang. Pinaghahagupit naman ng ama ni Igme ang mga tiyanak ng buntot pagi, habang ang iba ay pinaghahampas nila ng kahoy. Si Igme naman ay abala sa pagwiwisik ng mga holy water sa mga tiyanak.
na lumalapit sa kanya. Nakabibingi ang iyak ng mga tiyanak sa tuwing natatamaan sila ng holy water, buntot pagi at mga armas ng iba. Sa hindi inaasahan, isang malaking kalmot ang natanggap ni Igme mula sa tiyanak. Tinamaan si Igme sa dibdib at umagos ang dugo, pero walang nararamdaman si Igme na kahit anong sakit dahil taglay niya ang makunat na balat ng kalabaw. Hanggang sa unti-unti nang tumakas ang mga natirang tiyanak. Kinabukasan, nagkalat ang mga bangkay ng tiyanak sa paligid at bangkay ng mga taong nabiktima. Pero hindi pa rin kampante ang mga tao, lalo at alam nilang meron pang mga tiyanak na nakatakas. Nangangamba ang karamihan na baka ay bumalik ang mga halimaw para maghiganti ulit. Igme, nakita na ang pinagtataguan ng mga tiyanak. Halika, sumama tayo kila Father papunta doon. Mabuti at nakita na, para naman matahimik na sila. Sasama ka po ba, Itay? Hindi na, kayo na lang ang pumunta. Sige po, Itay, babalik din kami kapag tapos na. Aalis na kami. Iyon nga ang nangyari. Marami ang pumunta ng mga tao para masaksiyan ang gagawin ng pare. Ang sinasabing pinagtataguan ng mga tiyanak ay malapit sa sementeryo. Kahit umaga, nakaramdam pa rin ng takot ang mga tao. Pagkarating nilang lahat ay sinimula na ng pare ang pagdadasal para sa mga sanggol na itinapon. Sinabi ng pare na manahimik na sila at wag nang mangambala ng mga tao. Dahil naibigay na sa mga tiyanak ang gusto nilang katahimikan at bendisyon na sumalangit ang kanilang kaluluwa. Mabuti naman at nabigyan sila ng katahimikan. Hindi na sila makakapambiktima pa. Oo nga, pero kahit gano'n ang nangyari, ay naawa pa rin ako sa mga sanggol na naging tiyanak. Hindi naman sila magkakaganon kung pinanagutan lang sila ng mga nagluwal sa kanila. Hayaan mo na sila, Carmen. Ang mga taong ganon ay walang mga puso. Matapos nilang magpakasarap, ay basta na lang nilang ipapalaglag ang mga batang walang kamuwang-muwang. Pauwi na sana sila, Igme, nang makasalubong nila ang magulang ni Carmen. Napatingin pa si Carmen kay Igme na para bang naghihingi ito ng permiso na kausapin ang mga magulang. Tumango naman si Igme bilang pagpayag. Sinalubong ng yakap ni Carmen ang kanyang mga magulang. Hindi naman nila maiwasan ang mapaluha. Tahimik lang na nakatingin si Igme sa kinaroroonan nila Carmen habang nag-uusap. Paminsan-minsan ay napapatingin sa pwesto niya ang magulang ng kasintahan, hanggang sa nakita niya na naglalakad palapit sa kanya ang magulang ni Carmen. Napatayo siya ng maayos nang makalapit ang mga ito. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din sa iyo, Igme. Igme, naparito sila dahil gusto ka nilang makausap. Sana ay pakinggan mo sila. Pumunta kami dito dahil gusto namin humingi ng tawad sa nagawa namin sa'yo. At sa nagawa ko sa'yo, Igme, masyado akong nabulag ng pera. Kaya hindi ko nakitang tunay mong pagkatao. Sana ibigyan mo ako ng isang pagkakataon na makilala ka pa. Patawarin niyo rin ako, lalo na sa iyo, anak. Wala man lang akong nagawa para ipagtanggol ka. Bilang isang ina ay nasasaktan ako na makita kang lumalayo sa amin. Ma, hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo ni Papa dahil alam ko naman po na may kasalanan din ako. Kalimutan na lang po natin ang mga nangyari at ang maganda po ay magsimula ulit. Mas mabuti po kung doon na lang po natin sa bahay pagpatuloy ang usapan. Pinagtitinginan na po kasi tayo ng mga tao. Napatawa na lang silang apat.
at sabay na pumunta sa bahay nila Igme. Pagkarating nila sa bahay ay maluwag silang pinatuloy ng ama ni Igme. Ay tuloy kayo. Pasensya na sa bahay namin. Wala yun sa amin. Salamat sa pagpapatuloy. Baka gusto niyo po magkape muna. Ipagtitimpla ko kayo. Sige Carmen, ipagtimpla mo muna sila ng kape. Mabuti naman at napadalaw kayo dito. Mayroon bang problema kaya naparito kayo? Wala namang problema. Katulad ng sinabi ko kanina kay Igme na nandito kami dahil gusto naming humingi ng tawad sa nagawa namin sa kanya. Pinagsisihan ko na ang pananakit sa kanya. Sana ikaw rin, mapatawad mo ako sa nagawa ko sa anak mo. Bilang isang magulang ay alam kong masakit para sa iyo ang masaktan ng anak. Matagal ko nang kinalimutan yon. Pero tama ka. Masakit sa akin na nalaman ko na nasaktan mo ang anak ko. Pero nagawa mo lang yon dahil rin sa anak mo. Kaya naiintindihan kita, Berto. Masaya ako dahil nagkaayos na kayo. Oo nga anak. Dahil okay na ang lahat. Pag-usapan natin kung kailan ang kasalan. Igme, kailan mo ba balak pakasalan nitong anak namin? Kung kailan niyo po ibibigay ang basbas sa amin, papakasalan ko po si Carmen. May malaki na rin po kaming ipon. Siguro ay kasya na po yun sa lahat ng gastusin. Kung may kulang man ay kami na ang bahala. Tutulong kami sa gastusin. Basta magsabi ka lang kung kailan ang pitya ng gusto niyong kasal. Salamat po. Baka sa susunod na buwan ay magpapakasal na kami. Dumating ang araw ng kasal nila Igme. Naging maayos naman ang lahat. Katulad ng sinabi ng magulang ni Carmen, ay tumulong sila sa ibang gastusin. Walang mapaglagyan ng kasiyahan si Carmen ng mga oras na yon dahil nagbago ang magulang niya. Tumutulong na din sa ibang mahihirap ang magulang niya na ikinatuwa ng lahat. Taon ang lumipas. Naging masaya ang pamilya nila dahil mayroon na ang isang dumagdag. Nagdadalang tao si Carmen sa panganay nilang anak. Bumalik na din sa tahimik ang kanilang lugar katulad ng dati. Nagpatuloy sila sa ganoong buhay. Kahit medyo nahihirapan ay kinakaya nila para sa kinabukasan ng anak nila. At nagpapasalamat sila sa Diyos na hindi sila pinapabayaan at dinidinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Hanggang dito na lang po ang kanilang kwento na pinamagatang Si Igme at ang Ngipin ng Kalabaw laban sa kampon ng mga tiyanak. Wakas. Tiyanak o tiyanak? Bahala na po kayo umintindi. Salamat.